Ipiniwalat ni Senador Risa Ontiveros na wala na sa Pilipinas si dating Bamban Mayor Alice Guo. Pero wala raw record ng kanyang pag-alis sa database ng Bureau of Immigration. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa Senate hearing noong May 22, huling nakita ng publiko si dismissed Mayor Alice Guo. Ako po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi pa ako spy. Matapos ang mahigit 3 buwang paghahanap, nalamang nakalabas na pala siya ng Pilipinas. Base sa dokumentong ipinakita ni Hontiveros, bumiyahe si Guo noong umaga ng July 18, 2024 pa Kuala Lumpur, Malaysia. Match na match po ito sa kanyang Philippine passport. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Mula Malaysia, tumuloy umano sa Singapore si Guo. Nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon, kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Si Cassandra Ong ay iniuugnay sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. May lookout bulletin order laban kay Guo. Pero ayon sa DOJ, wala namang naiulat ang immigration na tangkang pag-alis niya. Nangako ang BI na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Ayon kay Hontiveros, hindi nakuhanan si Guo dahil dumaan siya sa blind spot sa airport o lugar na hindi hagip ng kamera. Matitry siyang kung sino, ano mga private plane ang lumabas o charter plane ang lumabas that very day from the Philippines. Doon natin matatrack down. At sino yung mga CIQ, Customs Immigration, Quarantine, ang nag-process ng kanilang passport. If the flight number now registers to a chartered plane, then you can find out who owns the chartered plane. CAAP can fine or actually dismiss pilots in the failure to name the members in the manifest. Nitong Biyernes, naghain ng kampo ni Guo ng counter-affidavit at motion to reopen investigation para sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Iniimbestigahan pa ng DOJ kung talagang humarap sa notaryo si Guo para sa pinanumpaan niyang counter-affidavit. Sabi ni Senator Win Gatchalian, lumalabas na nagsinungaling ang notary public na si Attorney Elmer Galicia. Si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. Pinagluloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na meron pong arrest warrant ay hindi ho ito pinapansin. Sabi naman ng abogado ni Guo, nakausap niya ang dating alkalde at tiniyak umano nitong nasa Pilipinas pa siya. Kinukuhanan namin ng pahayag si Galicia at CAAP pero wala pa silang tugon. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay nga po niya, nakausapin na natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Ma'am Dana, batay po sa impormasyong hawak po ninyo, saan na ho ba ngayon si dating Bamban Mayor Alice Guo? Yes, kung titingnan po natin just the records of immigration, wala pong recorded departure si Mayor Alice Guo. If we look at the immigration records, lumalabas po na nandito pa siya sa bansa. Ngunit, upon verification po with our counterparts, na pag-alaman po natin na meron po siyang entry sa at least 3 different Asian countries po itong nakaraang buwan. Okay. Ano ho yun? Kasi ang balita lang natin, August 18, no? Ito lang, nung isang araw lang ay nasa Indonesia siya. Tama ho? Yes, ang nakuha po nating information from our counterparts, July 18 meron po siyang arrival sa Malaysia. July 21 po, lumipat po siya from Malaysia to Singapore. And yung most recent po is August 18, which is the other day lamang. Lumipat po siya, including her group po with Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, and Cassandra Leong, papunta naman po ng Indonesia. Alright. Pero ano ho bang nauna? Kailan ho ba ninyo nalaman na wala na sa bansa si dismissed Mayor Alice Guo? Kasi ang sinasabi nga July 16, mahigit isang buwan na po. Actually, nalaman po ito ng immigration authorities just last week, siguro mga Thursday po last week. Nagsimula po yung investigation natin nung nagkaroon po tayo ng information, ng intelligence information po, na may flight pabalik ng Pilipinas si Alice Guo kasama po si Sheila
and Wesley and Cassandra Leong mula po sa Singapore, supposedly on Thursday. Alright. Upon verification po, wala pong sumakay doon sa aircraft na yun, pabalik po ng Pilipinas. And it got us asking the questions na bakit siya may ticket galing sa labas, papasok ng bansa, when our record states that she is still in the country. That pushed po our leadership to inquire with our counterparts abroad kung Alright. meron pong entry itong individual na ito sa kanila, at doon po natin nalaman na meron pong entries itong si Mayor Alice Guo sa 3 magkakaibang bansa. Pero ma'am, kung nalaman niyo siya last week pa, bakit po hindi nalaman ito ng mga senador siguro na nag-iimbestiga dito? Nakuha po ni Senadora Risa ang information from NBI. Yes, the information po was being validated pa because we had very raw information. And ongoing pa po yung investigation because napag-alaman po natin that there was an attempt to travel to Indonesia. So minarapat po ni Commissioner Tansing po at ng leadership ng immigration to gather the appropriate data first before submitting all the information to the Department of Justice as well as the Senate. Okay, ano ho ba ang mangyayari? Kasi sinasabi nga parang nag-backdoor ho ba si dismissed Mayor Alice Guo at wala ho kayong record? So nakikita po natin, yun po ay napakalaking posibilidad na dumaan po ito sa informal channels upang i-circumvent po yung immigration inspection. Kasi ang immigration po, ang presence po natin is informal port sa mga paliparan po and seaport that have that are considered formal ports, but not in informal ones kagaya po ng mga private airstrip and Yes. yung mga tawid dagat. So tingin po natin, yun po ang inabuso ni Mayor Guo upang makalabas po ng bansa and to circumvent immigration inspection. Meron din ho ba kayong tinitignan nakasabwat kaya sa immigration po? Hindi po natin inaalis, ma'am, yung posibilidad po na yan. So kasama po yan sa mga tinitingnan Okay. natin. Whether it be from the immigration or from other government agencies or private entities po, may mananagot po dito dahil napakalaki pong gulo ang dinulot po nito sa ating ahensya. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinigay sa amin. Salamat po, ay magandang umaga. Yan po naman si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Kausapin naman natin ang abogado ni Alice Guo na si Attorney Stephen David. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Ay, good afternoon. Ay, good morning, Papi. Apo. Sa mga oras na ito, nasa na po si Mayor Guo? Nasa Pilipinas ho ba? Kasi ako nag-reply ako sa sinasabi niya, assurance niya sa akin, sabi niya, nandito naman siya sa Pilipinas. Although, personally, hindi ko naman siya nakita. So, ako, yun lang ang pinanghahawakan ko. Tsaka yung sinasabi ni Attorney Elmer Galicia na umapir sa kanya si Mayor Alice para panumpahan yung kanyang salaysay. Kasi pahirap naman kasing hindi paniwalaan ng isang abogado na nag-aaral ng 8 taon. Tapos nag-bar exam, lisensyado. Tapos itataya mo ba yung lisensya mo, pangalan mo, tsaka karangalan mo kung hindi totoong umapir sa kanya yung tao at sinumpaan niya na humarap sa kanya. Sa inyo pong sa inyo pong pag-uusap. Mahirap gawin ng isang abogado yun. Napakalaki naman ng kabayaran kung hindi totoong humarap sa kanya yung tao na yun, di ba? Opo, pero sa inyo pong pag-uusap, kinumpirma ba ni Mayor Alice Guo kung lumabas nga siya sa bansa? Hindi. Nandito lang sa Pilipinas. Kasi ako, Boss Rapi, Sir Rapi, kung wala kasi sa Pilipinas, wala naman akong pakialam dun kung gusto niya lumabas ng Pilipinas. Ang gusto ko lang, maprotektahan ko yung kanyang depensa. Kasi naniniwala ako sa kanyang legal defense na kaya yun. Pero kung wala siya sa Pilipinas, paano kung siya ipagtatanggol? Paano kung haharapin yung mga kaso na nakasampalaban sa kanya, daming kaso noon. Ngayon, kung talagang lumabas siya ng Pilipinas, gusto ko sabihin niya sa akin, kung lumabas siya ng Pilipinas, para naman magawan ko ng remedyo yung laban ko sa korte. Like, halimbawa, kung nasa ibang bansa siya, hanap tayo ng bansa, may political asylum. At pagdating doon, magkuha tayo ng mga deposition, magkuha tayo ng consularized sa mga ambassadors. So, may laban siya. Hindi yung ganyan na hindi natin alam.
kung sinasabi ng gobyerno natin na immigration tsaka nila Senator Risa nasa ibang bansa. Opo. Tapos sinasabi naman niya sa akin, nasa Pilipinas. Lahat tayo. Di ba? Sino ngayon ang natin doon, nakaangkay Pero, lahat? So ano hong reaksyon nyo ngayon doon sinasabi ng BI na may records na lumabas po siya ng bansa? Well, kaya nga sabi ko, kailangan nilang gawin yung assignment nila at patunayan nila na nasa ibang bansa. Kung meron silang long arm of the law, makakuha, may mga police naman tayo doon, may Interpol naman, makukuha naman siguro siya doon kung nandun siya. Kasi naniniwala naman ako sa kakayahan ng Pilipinas saka ng ibang bansa sa pagtutulungan, di ba? Personal niyo po bang nasaksihan yung pagpapanotaryo ng counter affidavit ng inyong kliyente noong August 18? Hindi ko nakita yun pero ako nga, bilang brother lawyer kay Attorney Galicia, I have full confidence na hindi siya gagawa na something na illegal o ikapapahamak niya. Kasi sino abogado, worth ba yung risk na yan kung hindi totoo yan? Kasi, well, kung talagang nag-appear sa kanya, meron siyang legal obligation, moral obligation, na pirmahan yung panunumpa ni Mayor. Pero kung hindi umapir sa kanya, siyempre malaking sagutin yun sa ating batas. Meron ho bang isang desisyon si Mayor Alice Go kung dadalo siya sa susunod na pagdinig ng Senado? Sa Senado, definitely rule out niya yun kasi dyan nagsimula yung kanyang mga bashing tsaka cyberbullying. At tsaka right now, as a resource person, hindi na siya pwedeng effective resource person dahil nasa dami ng kaso denied, tatamaan siya ng right against self-incrimination yan. Okay. Sige po. Well, nagre-rely lang po kayo sa words ni Mayor Alice Go na nandito pa siya sa Pilipinas. Yun po ang malinaw para sa inyo. Wala. Ito po namang magigipat yan. Kundi yan, pati yung notaryo Sige po. Maraming salamat. Salamat ka, boss. Salamat. Okay, Si thank you. Attorney Stephen David, abogado ni Alice Go. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang nagnotaryo ng counter affidavit ni Go na si Attorney Galicia. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.